Sa ilalim ng mainit na araw ng probinsya, isang batang lalaki ang naglalakad sa mabatong kalsada, pasan ang mabigat na bayong ng gulay. Ang pangalan niya ay Nathan, 16 na taong gulang at panganay sa 5 magkakapatid. Hindi man malaki ang kita bilang kargador sa palengke, buo ang loob niyang tumulong sa pamilya. "Nay, heto na po ang pinambili natin ng bigas." Hingal ni Nathan habang inaabot ang perang kinita sa kanyang ina, si Aling Marta. Napangiti ang ina kahit kita ang pagod sa mukha. "Salamat anak, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam paano tayo aabot bukas." Tahimik lang si Nathan. Sa murang edad, ramdam na niya ang bigat ng responsibilidad. Kapag may bakanteng oras, nag-aalaga siya ng baboy at manok sa likod ng kanilang bahay. Ngunit sa gabi, bago matulog, lagi niyang sinisilip ang lumang savings jar sa ilalim ng kama. Naglalaman ng ilang barya at piso. Doon niya iniipon ang maliit na natitira mula sa kinikita. Pinangarap na balang araw ay magkaroon sila ng tindahan. Isang araw sa palengke, napansin ni Mang Romy, isang may edad na may-ari ng grocery, ang kasipagan ni Nathan. "Nathan, ikaw na naman ang kargador dito. Aba, ang sipag mo talaga." Sabi ni Mang Romy habang nakangiti. "Gusto mo bang subukan magtrabaho sa tindahan ko kapag Sabado at Linggo?" Laking gulat ni Nathan. "Ako po, Mang Romy? Pwede po ba yun?" Napangiti ang matanda. "Siyempre, kailangan ko ng masipag at mapagkakatiwalaan." Mula noon, naging part-time helper si Nathan sa grocery ni Mang Romy. Dito niya natutunan ang inventory, pag-asikaso ng customer, at tamang paghawak ng pera. Sa bawat araw na lumilipas, dumarami ang natutunan niya. May pagkakataong pagod na pagod siya, pero hindi siya sumusuko. "Alam mo Nathan," sabi ni Mang Romy minsan habang nagbibilang ng benta, "ang negosyo, hindi lang yan basta pagpepera. Dapat marunong kang makitungo sa tao. Mas mahalaga ang tiwala kaysa sa tubo." Tumimo ang mga salitang iyon sa puso ni Nathan. Sa gitna ng kanyang mga pangarap, hindi niya kinakalimutang alagaan ang pamilya. Tuwing Linggo ng gabi, nagtitipon ang kanilang pamilya sa ilalim ng isang ilaw na gasera. "Nathan, salamat ha," sabi ng bunsong kapatid niyang si Ella, "dahil may gatas na kami ngayon." Pinisil ni Nathan ang pisngi ng kapatid. "Basta mag-aral ka ng mabuti, Ella." Sa kabila ng saya, alam ni Nathan na may hangganan ang kaya niyang gawin sa probinsya. Isang gabi, habang nakahiga sa papag, kinausap niya ang ina. "Nay, naiisip ko po na lumuwas ng Maynila. Baka doon makahanap ako ng mas magandang trabaho." Naluha si Aling Marta, pero ngumiti. "Anak, hindi madali sa Maynila. Pero kung iyan ang magpapalapit sa pangarap mo, susuportahan ka namin." Kinabukasan, bitbit ang iisang backpack, sumakay ng bus si Nathan pa Maynila. Habang nakatanaw sa bintana, iniisip niya ang kanyang pamilya, ang grocery ni Mang Romy, at ang munting tindahang bumabalot sa kanyang imahinasyon. Sa Maynila, hindi madali ang unang linggo ni Nathan. Nakitira siya sa pinsang si Toto sa isang barung-barung malapit sa Quiapo. "Nathan, mag-apply ka kaya sa convenience store sa kanto? Baka may bakante," sabi ni Toto. At iyon na ang ginawa niya. Habang nag-a-apply, kaba ang naramdaman niya. Pero nang humarap ang supervisor, nakita nito ang sipag at determinasyon ni Nathan. "Sige Nathan, janitor ka muna. Pero magpakitang gilas ka, baka ma-promote ka," sabi nito. Una niyang na-meet sina Leo at Dayan, 2 cashier. "Hoy, bagong janitor ka ba?" Biro ni Leo. "Ako nga pala si Leo at siya si Dayan. Basta sipag man pre." Nakangiti si Dayan. "Welcome Nathan." Sa umpisa, takot si Nathan. Bagong lugar, bagong tao. Pero pinilit niyang mag-adjust. Minsan, tuwing break, pinapanood niya sina Leo magbilang ng benta. Tahimik na nagmamasid. "Nathan, halika dito," tawag ni Dayan minsan. "Alamin mo to, baka makatulong sa'yo balang araw." Doon unti-unting lumawak ang kaalaman ni Nathan. Kahit janitor siya, nag-aral siya sa sarili niyang paraan. Sa gabi, hindi siya nagpapahinga. Nag-itinda siya ng kape at kende sa sidewalk, malapit sa boarding house. "Nathan, bakit hindi ka nagpapahinga?" tanong ni Toto minsan. "Para makapag-ipon, Kuya Toto. Ayokong habang buhay ganito lang."
Dumating ang isang gabi na nag-cruise muli ang landas nila ni Mang Romy. Bumili ito ng grocery sa Maynila at nagulat nang makita si Nathan sa convenience store. "Nathan, abay, nagkita tayo rito." Kuwento ni Nathan ang pinagdadaanan niya. Napangiti si Mang Romy. "Ipagpatuloy mo yan, iho. Hindi lahat ng may pangarap, may tapang. Ikaw, meron ka pareho." Sa mga sumunod na buwan, mas lumalim ang ugnayan ni Nathan kina Leo at Dayan. Kahit janitor lang siya, nirespeto siya ng mga ito. Si Leo, lagi siyang binibigyan ng tip. Si Dayan, laging naghahati ng pagkain tuwing lunch break. "Nathan, basta alam mo, malayo ang mararating mo," sabi ni Dayan minsan. At sa bawat araw na lumilipas, punong-puno ng pag-asa si Nathan. Hindi niya alam kung paano pa niya maaabot ang pangarap niya. Pero ang alam niya, hindi siya titigil. May gabi na mapapaisip siya habang nakatingin sa bituin. "Sana balang araw, may sarili akong tindahan," bulong niya. Sa isang notebook, sinimulan niyang isulat ang mga natututunan sa trabaho. Inventory, customer service, tamang pagkalkula ng benta. Wala mang formal na edukasyon, hinubog siya ng buhay. Sa tulo ng unang taon niya sa Maynila, may sapat na siyang naipon para bumili ng maliit na cart ng paninda. "Nathan, ang sipag mo naman," sabi ni Dayan habang nakatingin sa kanyang maliit na kapehan sa sidewalk. "Balang araw, makikita kita sa sarili mong tindahan, bossing." Mumiti si Nathan. "Salamat, Dayan. Pangarap ko lang naman talaga, makatulong sa pamilya. At balang araw, sa sarili kong tindahan." Hindi niya alam. Iyon na ang simula ng pagbabago ng kanyang buhay. Isang simpleng pangarap na unti-unting tinatahi ng sipag, tiyaga at puso. Lumipas ang 2 taon mula nang magsimula si Nathan bilang janitor sa convenience store. Sa panahong iyon, marami na siyang natutunan, hindi lang sa pag-aayos ng stock o paglilinis, kundi sa mismong daloy ng negosyo. Hindi na siya basta tagalinis sa mata ng mga kasamahan niya. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang lumalapit kina Leo at Dayan, na parehong naging parang ate at kuya na niya sa Maynila. "Pre, alam mo ba, dapat ikaw na lang ang kasyire," biro ni Leo isang gabi habang nagbibilang ng benta. "Nako Leo, hindi pa yata ready si Nathan sa mga ganyan," sabat naman ni Dayan sabay kindat. "Malay nyo, balang araw, ako na ang may-ari," biro ni Nathan na may kasamang tawa. Pero sa puso niya, hindi iyon biro. Totoo niyang pinapangarap yon. Sa labas ng trabaho, nagsimula siyang magtinda ng kape at pandesal sa labas ng boarding house. Hindi kalakihan ang kita, pero sapat na para madagdagan ang kanyang ipon. Lingid sa kaalaman ng iba, may maliit na envelope si Nathan sa ilalim ng kanyang kutson. Doon niya iniipon ang perang unting-unti niyang binubuo para sa pangarap. Isang araw, nagkaroon ng emergency meeting sa convenience store. Nabalitaan kasi na 2 branch ng kumpanya ang malapit ng magsara. Ang buong team ay nagtipon sa break room. "Guys, sa totoo lang, mahina ang sales natin nitong nakaraan," sabi ng supervisor nilang si Sir Dennis. "Kailangan nating mag-double time. Leo, Dayan, kailangan ko kayong magtulungan para mapataas natin ang benta." Pagkatapos ng meeting, nagkaroon sila ng munting meeting sa labas ng tindahan. "Alam mo Nathan, kaya mo na yan," sabi ni Leo. "Magaling ka sa pakikitungo sa tao. Bakit hindi ka mag-apply bilang stockman or cashier?" Nagulat si Nathan. "Ako? Sigurado kayo?" "Oo naman," sabay ngiti ni Dayan. "Nathan, ang sipag mo. Sayang ang talent mo kung janitor lang." Dahil sa tulong ng dalawa, nag-apply si Nathan bilang stockman at hindi siya binigo ng pagkakataon. Na-promote siya. Mula noon, naging hands-on siya sa pag-aayos ng mga produkto, pag-check ng inventory at pag-order ng supplies. Unti-unti, nakikilala na rin siya ng supervisor bilang isa sa pinaka-maaasahang empleyado. Sa bawat hakbang ng pag-angat niya, hindi niya nakakalimutan ang pamilya sa probinsya. Kada buwan, nagpapadala siya ng pera sa ina. Pinapaayos ang bubong ng bahay nila
pinapaaral ang kapatid na si Ella at tumutulong sa gastusin sa bahay. Sa tuwing tatawag siya, ramdam niya ang saya ng kanyang ina. "Anak, sobra kaming proud sa'yo," sabi ni Aling Marta sa telepono. "Hindi ko inakalang darating ang araw na ganito." "Nay, maliit pa lang po to," sabi ni Nathan. "Balang araw makakauwi ako na may dalang magandang balita." Sa convenience store, lalo pang lumalim ang relasyon niya kay Diane at Leo. Madalas silang magkakasama tuwing break, nagtatawanan at nagkwekwentuhan. Nagiging inspirasyon ni Nathan si Diane. Mabait, maalaga at masayahin. Si Leo naman, parang kuya na laging nagbibigay ng tips, hindi lang sa trabaho, kundi sa buhay. "Nathan, huwag kang mahihiyang mangarap ng malaki," sabi ni Leo. Minsang nagiinuman sila sa rooftop ng boarding house. Minsan, nasa tapang ng loob yan, hindi sa kapal ng bulsa. "Salamat, Leo. Hindi ko makakalimutan mga aral yun ni Diane." Habang lumalakas ang loob ni Nathan, napansin niya na hindi sapat ang kinikita niya para maabot ang pangarap niyang tindahan. Kaya sa gabi, pagkatapos ng shift, nagtinda siya ng kape sa sidewalk malapit sa terminal. Doon niya nakilala ang iba pang maliliit na negosyante, mga tinderang nagbebenta ng balut, fishball at turon. "Nathan, anong oras ka natutulog?" tanong ni Aling Bebang, ang tindera ng balut. "Mga 12:00 po," sabi ni Nathan sabay ngiti. "Okay lang po, balang araw gaganda rin ang buhay." Isang gabi, habang nag-aayos siya ng paninda, may dumating na bisita, si Mang Romy, ang kanyang dating mentor mula sa probinsya. "Nathan, aba, ikaw nga yan!" bungad ni Mang Romy. "Ang sipag mo pa rin." Nagmano si Nathan. "Opo, Mang Romy, kayo po pala. Bumili lang po kayo ng kape?" "Oo, at para makita ka rin. Alam mo, Hiho, proud ako sa'yo. Hindi lahat ng bata may ganitong sipag at tiyaga." Nagkwentuhan sila sa tabi ng kalsada. Ikinwento ni Nathan ang mga plano niya, kung paano niyang gusto magpatayo ng maliit na convenience store. Pinakinggan siyang mabuti ni Mang Romy. "Alam mo, Nathan, tutulungan kitang mamutang sa bangko. Tuturuan kitang gumawa ng business plan. Basta panghawakan mo lang ang pangarap mo." Dahil sa tulong ni Mang Romy, nagsimulang umikot ang mundo ni Nathan sa pagplaplano. Pinag-aralan niya kung paano magpatakbo ng tindahan, saan magandang magtayo, at paano mag-budget. Kahit abala siya sa trabaho, hindi niya sinayan ang pagkakataon. "Diane, pwede ba kitang kausapin?" sabi ni Nathan minsang break nila. "Ano yun, Nathan?" "Plano ko kasing magtayo ng sarili kong tindahan. Sa tingin mo, kaya ko ba?" Lumiti si Diane. "Nathan, kung may isang taong kaya yan, ikaw yon." Lumipas pa ang ilang buwan. Nakumpleto na ni Nathan ang requirements para sa kanyang negosyo. Humingi siya ng tulong kay Leo sa paghahanap ng mga supplier. Unti-unti, bumubuo na siya ng plano para sa isang tindahan sa gilid ng barangay hall, malapit sa sakayan ng jeep. Ang lugar ay matao, maraming estudyante, tricycle driver at mga trabahador. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Diane, hindi niya maiwasang mapatingin dito ng matagal. "Bakit ganyan ang tingin mo, Nathan?" biro ni Diane. "Wala lang," sagot ni Nathan sabay ngiti. "Sana balang araw makasama kita sa mga pangarap ko." Nagsimulang makaramdam si Diane ng kakaiba, pero hindi niya nalang pinansin. Sa puso ni Nathan, alam niyang hindi lang tindahan ang pinapangarap niya, kundi isang mas magandang buhay para sa mga tao naging pamilya niya sa Maynila. Sa pagdating ng bagong taon, pormal nang nagbukas si Nathan ng sariling tindahan. Simple lang ito, isang maliit na convenience store na pinangalanan niyang Nathan Smart. Ang unang araw ng bukas, naroon sila Leo at Diane para tumulong. "Congrats pre!" sabay ni Leo habang nagbubukas ng soft drinks. "Ay naku, Boss Nathan na pala ngayon," biro ni Diane. Ngunit sa kapila ng lahat, nanatiling mapagkumbaba si Nathan. Hindi niya ipinagkakalat na siya ang may-ari sa lahat ng branches. Sa halip, nagtrabaho pa rin siyang parang ordinaryong empleyado. At habang nagbibilang ng benta sa unang gabi ng tindahan, napatingin siya sa langit, pinikit ang mga mata at bumulong. "Salamat Panginoon, sana gabayan niyo ako. Hindi lang para sa akin kundi para sa pamilya ko, kina Leo, Diane at sa lahat ng umaasa sa akin."
Hindi alam ni Nathan, doon magsisimula ang serye ng mga pangyayaring magbabago hindi lang ng kanyang negosyo, kundi ng buong buhay niya. Tumakbo ang mga araw na parang kidlat para kay Nathan. Mula nang binuksan niya ang Nathan Smart, araw-araw niyang nilalakad ang 6 na kilometro mula boarding house papuntang tindahan. Dala-dala ang pag-asang ito na ang simula ng lahat ng pangarap niya. Malayo na ang narating ng dating janitor at kargador, pero sa puso niya, nagsisimula pa lang siya. "Boss Nathan!" sigaw ni Leo, sabay bit-bit ng 2 kahon ng soft drinks papasok sa tindahan. "Kailan ka ba talaga magsusuot ng polo? Para naman mukha kang boss." "Naku Leo," sagot ni Nathan habang inaayos ang cash register. "Okay na ako sa t-shirt. Ang importante, may benta tayo." Si Diana naman, abala sa pag-aayos ng paninda sa shelf. "Nathan, may promo daw ang supplier ng kape. Baka gusto mong mag-order ng extra." "Salamat, Diane. I-check natin mamaya," sambit ni Nathan, sabay kindat. Sa unang buwan pa lang ng Nathan Smart, tumaas agad ang benta. Bukod sa magandang lokasyon malapit sa sakayan ng jeep at paaralan, naging kilala ang tindahan sa pagiging maayos, mura at mabilis ang serbisyo. Madalas, may customer na naghahanap kay Nathan mismo. Si Nathan ba nandito? Siya lang ang marunong tumawa kahit gabi. Biro ng isang jeepney driver. Ngunit hindi naging madali ang lahat. May gabi na nawalan sila ng kuryente. Kaya kailangang ilipat ang mga soft drinks at yelo sa bahay ni Leo para hindi masira. May araw din na hindi dumating ang delivery ng paninda. Kaya si Nathan mismo ang naglakad papunta sa supplier. At syempre, may mga gabing pagod na pagod siya, gusto na lang matulog sa ibabaw ng counter. Pero sa tuwing makikita niya ang benta sa araw na iyon, bumabalik ang sigla niya. Dahil sa kasipagan at sipag ng buong team, nakilala ang tindahan sa barangay. Ilang buwan lang ang lumipas, may isang customer na lumapit kay Nathan. "Sir Nathan, may bakantang pwesto sa kabilang kanto. Baka gusto mong kumuha para sa Setan branch." Nagulat si Nathan. Hindi niya inaasahan na sa ganong kabilis na panahon, may magbibigay sa kanya ng ganong oportunidad. Kinonsulta niya sina Leo at Diane. "Leo, Diane, tingin niyo ba kaya natin to?" tanong ni Nathan isang gabi habang nagkakape sila sa labas ng tindahan. "Nathan, kaya mo yan," sagot ni Leo. "May tiwala kami sa'yo. Huwag ka lang magmadali," payo ni Diane. "Planuhin natin ang mabuti." Isang buwan ang lumipas at nagbukas ang second branch ng Nathan Smart. Hindi nagtagal, may third branch na rin. At dito lalo naramdaman ni Nathan ang bigat ng responsibilidad. Hindi na lang basta maliit na tindahan ang pinapatakbo niya, kundi 3 tindahan na, 3 crew, 3 manager, at 3 inventory na kailangang bantayan. Naging mas abala siya. At madalas hindi na siya nakakapag-serve sa counter. Kaya't pinangako niya sa sarili, isang araw kada linggo magpapanggap siyang customer para makita ang tunay na kalakaran sa tindahan. "Nathan, ano ka ba? Wala ka ng pahinga," sabi ni Diane minsan. "Diane, alam mo naman, gusto ko kasing siguraduhin na maayos ang lahat. Sa gitna ng mga tagumpay, may mga taong naiinggit. May ilang kapitbahay ang nagsasabing may tinatago raw si Nathan na sikreto kung bakit mabilis umasenso. Baka may financier yan, bulong ng isa. Pero hindi na lang pinapansin ni Nathan ang mga chismis. Sa puso niya, alam niyang bawat sentimo ay pinaghirapan niya, mula sa pagpupunas ng sahig hanggang sa pagtitimpla ng kape sa sidewalk. Habang lumalaki ang negosyo, lumalaling din ang ugnayan nila ni Diane. Madalas silang magkasama sa pagtatrabaho at hindi na rin lingid kay Leo ang mga titig na parang hindi nang tutugma ang oras. "Naku kayo ha?" biro ni Leo minsan. "Baka magising na lang kami niyan na boss at bossing na ang tawag namin sa inyo." Nagkakatinginan lang si Nathan at Diane. Parehong nahihiya pero halata sa mata ang saya. Isang gabi, habang nag-iikot si Nathan sa unang branch, napansin niyang may 2 bagong empleyado na bulung-bulungan sa stockroom. Hindi niya ito pinansin noong una. Iniisip na baka kwentuhan lang. Pero ilang linggo ang lumipas, napapansin niyang parang may kulang sa benta.
Kahit maganda ang sale sa resibo, parang may nawawalang paninda. Naging mas mapanuri si Nathan. Kinausap niya sina Leo at Diane para gumawa ng inventory check. Nathan, parang may discrepancy nga, sabi ni Leo. Baka kailangan na nating mag-audit. Habang inaayos nila ang plano, naisip ni Nathan ang isang bagay na matagal na niyang gustong gawin. Magpanggap na customer. Hindi para makisaya, kundi para marinig ang mga hindi sinasabi sa kanya bilang boss. Isang gabi, nagbihis siya ng simpleng t-shirt at cap. Pumasok siya sa unang branch na parang ordinaryong mamimili. Binati siya ng cashier, pero hindi siya pinansin ng dalawang bagong empleyado. Naglakad-lakad siya sa loob ng tindahan, kunwari namimili, hanggang mapansin niyang nagtatawanan ang dalawa sa likod ng counter. Grabe, ang dali lang pala magnakaw dito, bulong ng isa. Si boss, akala mo ang bait, hindi naman niya alam. Araw-araw natin siyang binubulsa. Hayaan mo na, sabi ng isa pa. Laki na ng kinikita niya, hindi niya mararamdaman to. Sa sandaling iyon, parang nahulog ang mundo ni Nathan. Nanginginig ang tuhod niya. Halos hindi niya alam kung lalapit ba siya o aalis. Nangingilid ang luha sa mata niya habang pinipigil ang sarili na sumugod. Tahimik siyang lumabas ng tindahan, sumakay ng tricycle at dumiretso sa bahay ni Leo. Pre, may problema, bulong ni Nathan habang hawak ang ulo. Hindi ko alam anong gagawin ko. Kalma lang Nathan, sabi ni Leo habang tinapik ang balikat niya. Ayusin natin to, hindi mo kailangan magdesisyon ngayon. Sa buong gabing iyon, hindi nakatulog si Nathan. Tulala siyang nakaupo sa harap ng tindahan. Iniisip ang bawat taong pinagkatiwalaan niya. Ang bawat gabing pinuyat niya para lang maitayo ang negosyo. Pero sa likod ng lahat ng tagumpay, may aral siyang natutunan. Hindi lang negosyo ang pinapatakbo, kundi tao. At sa paghawak ng tao, mas kailangan ng puso kaysa pera. Makalipas ang gabing hindi nakatulog si Nathan, maaga siyang nadlakad papuntang opisina. Madilim pa, malamig ang hangin, at tahimik ang kalsada. Ngunit sa kanyang dibdib, tila may nag-aalab na apoy ng pagkalito at lungkot. Hindi niya akalain na darating ang araw na masusubok ang tiwala niya sa sarili niyang tindahan at higit sa lahat sa mga taong pinaniwalaan niya. Habang nagkakape sa opisina, dumating si Leo. Nathan, anong plano mo? Tanong niya habang nagbubukas ng notebook para sa inventory report. Hindi ko pa alam, Leo, sagot ni Nathan. Pilit na ngumingiti. Pero hindi ko kayang pabayaan na lang to. Napasandal si Leo. Alam mo, Nathan, mula pa lang noon, hanga ako sa'yo. Pero tandaan mo, kahit gaano mo kamahal ang negosyo mo, hindi lahat ng tao marunong magmahal pabalik. Kailangan mo maging matatag. Napabuntong hininga si Nathan. Alam ko, Leo. Kaya siguro kailangan ko na silang kausapin, harapan. Pero gusto ko munang siguraduhin. Dumating si Diane na may dalang pandesal at kape. Nathan, Leo, may nadinig ako mula sa isa sa mga cashier. Parang may napapansin na rin silang kakaiba sa mga bagong staff. Gusto mo bang imbestigahan natin discreetly? Napatingin si Nathan kay Diane. Pinupuno ng pasasalamat ang mata. Salamat, Diane. Hindi ko alam anong gagawin ko kung wala kayo. Sa mga sumunod na araw, nag-ikot si Nathan sa 3 branches. Nagkunwari siyang delivery rider, minsan kliyente, at minsan namimili ng maramihan. Pinakikinggan niya ang bulungan ng mga empleyado. Pinagmamasdan ang kilos. At tinitingnan kung paano maghawak ng pera. Unti-unti niyang nakita ang pattern. May nawawalang benta sa register, may short sa inventory, at may mga ghost orders na hindi naman pala dumating. Isang gabi, habang mag-isa siyang naglalakad pa uwi, napaisip siya sa pinagmula ng lahat. Mula sa pagiging kargador, naging janitor, stockman, hanggang naging negosyante. Lahat ng pinagdaanan niya ay itinuro sa kanya na maniwala sa tao. Pero ngayon, parang unti-unting nababasag ang paniniwalang iyon. Napahinto siya sa isang parke. Umupo sa bench at doon lumapit si Diane. Nathan, sabi ni Diane, huwag mong ubusin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan to. Minsan kahit gaano tayo kainat, may mga taong hindi magbabago. Napasulyap si Nathan. Bahagyang lumambot ang mukha.
Dayan, minsan naiisip ko worth it ba lahat ng to? Lahat ng puyat, ng pagod, ng stress? Bumiti si Dayan. Hinawakan ang kamay ni Nathan. Nathan, hindi lang to tungkol sa tindahan. Nandito ka para gumawa ng kabutihan. At marami kang natulungan. Kami ni Leo, pamilya mo, mga kapitbahay. Huwag mong hayaan na sirain ng ilang tao ang kabuuan ng pangarap mo. Ilang araw pa ang lumipas at tumating ang araw ng paghaharap. Pinatawag ni Nathan ang 2 empleyado sa opisina. Tahimik ang atmosphere. Maririnig mo ang tunog ng wall clock. Nak, alam niyo kung bakit ko kayo pinatawag? Tanong ni Nathan habang mahinahong nakaupo. Nagkataninan ang dalawa. Halatang kinakabahan. Wala po, boss. Sagot ng isa. Inilabas ni Nathan ang inventory report, ang footage mula sa CCTV at ilang resibo na nagpapakita ng discrepancies. Hindi na nakapagsalita ang 2 empleyado. Umiyak ang isa. Nagsisisi. Boss, sorry po. Gipit lang po kami. Pinikit ni Nathan ang mga mata. Huminga ng malalim. Alam nyo, hindi ko gustong sirain ang buhay nyo. Pero kailangan nating ayusin to. Nagdesisyon siyang bigyan sila ng second chance. Hindi para ipagpatuloy ang trabaho, kundi para ayusin ang buhay. Paalis kayo sa trabaho, pero hindi ko kayo isusumbong. Gamitin niyo to para magsimulang muli. Pagkalabas ng dalawa, tahimik si Nathan sa opisina. Lumapit si Leo. Ayos ka lang? Hindi ko alam, Leo. Sagot ni Nathan. Masakit pala, no? Akala ko noon pera lang ang problema sa negosyo. Pero mas mabigat pala ang mawalan ng tiwala. Nagpakawala ng tawa si Leo. Pinapik ang balikat ni Nathan. Welcome to the real world, bossing. Makalipas ang ilang linggo, bumalik sa normal ang operasyon ng tindahan. Mas naging maingat si Nathan. Nagpatupad ng mas maayos na inventory system. Naglagay ng security cameras. At nag-hire ng mas trusted na tao. Mas naging hands-on din siya. At sa tuwing may free time, tinuturuan niya sina Dayan at Leo ng management skills. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi nawawala ang tawa at kulitan. Minsan sa gabi, nagkakasama-sama sila sa maliit na break area. Nag-iinuman ng soft drinks. Alam niyo, Nathan, sabi ni Leo, kapag nagkaroon ka ng anak, siguradong idol ka nun. Hoy, Leo! Sabay sabing namumula si Dayan. Hindi pa nga sila magjowa, anak agad iniisip mo. Natawa si Nathan at sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang magaan sa puso niya. Hindi dahil tapos na ang mga problema, kundi dahil alam niyang may mga taong tunay na nasa likod niya. Habang lumalalim ang samahan nilang tatlo, nagbukas si Nathan kay Dayan ng matagal na niyang nararamdaman. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi, galing tindahan, tumigil si Nathan. Dayan, pwede ba kitang makausap ng masinsinan? Nagulat si Dayan pero tumango. Salamat sa lahat ng tulong mo. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Sabay tingin sa lupa, halatang nahihiya. Namula si Dayan, sabay biro. Nathan, sigurado ka bang hindi ka lang pagod? Natawa si Nathan, pero seryoso ang mata niya. Hindi, Dayan. Matagal ko nang iniisip to. Gusto kitang makasama, hindi lang sa negosyo, kundi sa buhay. Tahimik si Dayan sandali, tapos kumiti. Isa lang ang masasabi ko, Nathan. Ang tagal mo. Sabay silang nagtawanan, at sa gabing iyon, hindi lang negosyo ang pinagsimulan ni Nathan, kundi ang panibagong kabanata ng pagmamahalan. Sa mga sumunod na buwan, hindi lang Nathan Smart ang kilala sa lugar nila. Kilala na rin tang bossing na marunong magmahal, hindi lang sa negosyo, kundi sa mga taong bumubuo nito. Lumalim ang ugnayan nilang tatlo at unti-unti, ang munting tindahan na sinimulan ng isang janitor, naging simbolo ng pangarap, pagkakaibigan at pag-ibig. Lumipas ang ilang buwan mula nang umamin si Nathan kay Dayan at unti-unting mas naging magaan ang bawat araw sa Nathan Smart. Ang dating simpleng convenience store ay lumago na. May 3 branches sa Quezon City at may plano pa para sa isa sa Marikina. Ang masayang kwento ng tagumpay ni Nathan ay naging inspirasyon hindi lang sa kanyang mga tauhan, kundi sa buong komunidad. Pero sa bawat tagumpay, kaakibat nito ang mga pagsubok.
Isang umaga, habang abala si Nathan sa pag-aayos ng mga papeles para sa bagong branch, dumating si Leo na may dalang balita. "Nathan, kailangan nating mag-usap," sambit ni Leo, halatang balisa. "Bakit, Leo? May problema ba sa supplier?" tanong ni Nathan habang nagbubukas ng laptop. "Hindi, si Leo." Saglit na nagpa-pause si Leo. "Nathan, may nawawalang pera sa register kagabi." Napatigil si Nathan. "Ano? Sigurado ka ba?" "Oo, nag-close ako kagabi at pagkabukas na yung umaga, kulang ng 5,000. Napakapit si Nathan sa ulo. "Sino ang nagbantay kagabi?" "Si Carlo," sagot ni Leo. "Pero hindi ko pa siya kinakausap. Ayokong basta-basta magbintang." Si Carlo ay isa sa mga pinakamatagal na empleyado ni Nathan sa unang branch. Tahimik, marespeto, at palaging maaasahan. Kaya't hindi masukat ni Nathan ang gulat niya sa balitang iyon. Kinabukasan, pinatawag ni Nathan si Carlo sa opisina. "Carlo, may napansin ka bang kakaiba kagabi sa shift mo?" Marhinahon niyang tanong. Nagkibit balikat si Carlo. "Wala naman po, boss. Normal lang lahat. Nagbilang ako ng benta bago umalis." "Sigurado ka ba? Kasi kulang tayo ng 5,000. Nagulat si Carlo. "Hala, boss, wala po akong alam doon." Nanginginig ang boses nito. Lumabas si Carlo ng opisina na nakayuko, halatang kabado. Naiwan si Nathan na tulala, pinaglalaruan ng ballpen sa mesa. Pumasok si Dayan at umupo sa harap niya. "Nathan, anong plano mo?" "Hindi ko alam, Dayan. Ayokong agad maniwala na si Carlo ang kumuha. Pero paano ko malalaman ng totoo?" Nagdesisyon si Nathan na magpa-audit ng branch. Tumawag siya ng accountant at pina-review ang lahat ng cash flow, resibo at inventory. Halos 3 araw ang lumipas bago lumabas ang resulta. "Nathan," sabi ng accountant, "may pattern na nawawalan tayo tuwing si Carlo ang nagla-last shift." Hindi makapaniwala si Nathan. Gabi-gabi, hindi siya mapakali sa kakaisip. Hanggang isang gabi, nagdesisyon siyang personal na magbantay sa branch. Madaling araw na, nakatago si Nathan sa loob ng opisina habang pinapanood sa CCTV ang mga nangyayari sa labas. Nandoon si Carlo, nag-aayos ng register. Maya-maya, nakita niya sa kamera na may inilalagay itong sobre sa kanyang bag. Kinabukasan, pinatawag niya ulit si Carlo. "Carlo, nakita kita kagabi sa CCTV." Sabi ni Nathan, malamig ang boses. "Alam mo bang pinaniwalaan kita mula noon?" Naluha si Carlo. "Boss, patawad po. Gipit lang po ako sa ospital ng anak ko." Huminga ng malalim si Nathan. "Bakit hindi ka lumapit sa amin? Bakit hindi mo sinabi kay Leo o kay Dayan? Tinuring ka naming pamilya." "Wala po akong mukhang ihaharap, boss. Nahihiya po ako." Umagulhol si Carlo. Sa harap ng bigat ng sitwasyon, nagpulong sina Nathan, Leo at Dayan. "Ano sa tingin niyo?" tanong ni Nathan. "Bilang manager, pwede natin siyang kasuhan," sabi ni Leo. "Pero bilang kaibigan, hindi ko alam." Tahimik si Dayan. "Nathan, ang puso mo ang dahilan kung bakit lumaki ang negosyo mo. Huwag mong hayaang mawala yun ngayon." Kinabukasan, kinausap ni Nathan si Carlo. "Carlo, hindi kita ipakukulong. Pero kailangan mong umalis sa kumpanya. Bibigyan kita ng separation pay para matulungan ka. Pero ito na ang huli." "Boss, salamat po." Umiiyak na sabi ni Carlo. "Papangako ko, babangon ako." Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagpatupad si Nathan ng mas mahigpit na patakaran sa tindahan. Naglagay siya ng double verification sa closing, nag-install ng additional cameras, at nagbigay ng financial literacy training sa mga empleyado. "Hindi lang negosyo ang hinahawakan natin," sabi ni Nathan sa team meeting. "Hinahawakan din natin ang buhay ng isa't isa. Kaya sana magtulungan tayo." Naging mas malapit sila ni Leo at Dayan pagkatapos ng pagsubok. Tuwing gabi, pagkatapos ng shift, madalas silang magtagpo sa maliit na karinderya malapit sa tindahan para magpahinga. "Nathan, alam mo bang inspirasyon ka sa amin?" sabi ni Dayan habang kumakain ng lugaw. "Hala, Dayan, baka maglaki ang ulo niyan," biro ni Leo. Mumiti si Nathan. "Hindi naman, pero salamat."
Sa totoo lang, hindi ko rin to magagawa kung wala kayo. Habang humihigop ng kape, napatingin si Nathan sa malayo. Iniisip niya ang mga taon mula nang magsimula siya. Ang pawis, ang luha, ang mga gabi ng pagod at ang mga umagang puno ng pag-asa. Ang unang pagsubok na ito para sa kanya ay nagpapaalala lang na hindi natatapos ang laban. Kailangan niyang maging matatag, hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng umaasa sa kanya. Kinagabihan, habang naglalakad siya pauwi, sabay silang huminto ni Diane sa gilid ng kalsada. "Nathan," sabi ni Diane, "alam mo bang sobrang mahalaga ka sa amin?" Napatingin si Nathan sa kanya, tahimik na ngumiti. "Mahalaga rin kayo sa akin, Diane. Lalo ka." Sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Diane. Hindi bilang boss, kundi bilang Nathan, ang lalaking may pangarap at pusong marunong magmahal. At doon, sa gitna ng dilim ng lungsod at ilaw ng tindahan, muling nagsimulang umikot ang pangarap ni Nathan. Hindi lang para sa negosyo, kundi para sa isang mas masayang kinabukasan, kasama ang mga taong nagpatatag at nagpatibok ng puso niya. Makalipas ang ilang buwan mula nang umalis si Carlo sa Nathan Smart, bumalik na sa normal ang operasyon ng mga tindahan. Hindi maikakaila na mas naging maingat si Nathan at mas pinahalagahan niya ang pagtutok hindi lamang sa negosyo, kundi pati na rin sa kalagayan ng kanyang mga tao. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may unti-unting bumabalot na tensyon sa likod ng mga ngiti ng dalawang bagong empleyado na sina Jomar at Ken. Si Jomar, isang palabiro at madaling pakisamahan, at si Ken, isang tahimik ngunit masipag na lalaki, ay parehong pumasok bilang bagong cashier at stockman. Sa unang mga linggo, magaan ang loob ni Nathan sa dalawa. Mabilis silang matuto, madiskarte at tila palaging handang tumulong. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Diane ang kakaibang kilos ng dalawa. "Nathan, napapansin mo ba si Jomar at Ken lately?" Tanong ni Diane, isang hapon habang nag-aayos ng inventory report. "Bakit?" Tanong ni Nathan. Nag-aangat ng tingin mula sa laptop. "Ewan ko, pero lagi silang magkasama sa stockroom. Tapos parang ang bilis nilang magbilang ng benta. Hindi ko sinasabing may ginagawa silang mali, pero parang may tinatago sila." Nagkibit balikat si Nathan. "Siguro, nagbibidahan lang ng kwento. Pero salamat, Diane, lalo ko silang babantayan." Sa loob ng ilang linggo, pinagmasdan ni Nathan ang dalawa. Napansin niyang madalas silang nagbubulungan tuwing closing shift at kapag sinusuri niya ang cash register kinabukasan, tila may mga maliliit na discrepancy. Hindi malaki, 100, 200, pero consistent. "Leo, may napapansin ka ba?" Tanong ni Nathan habang nagkakapi sila sa break area. "Alam mo pre, akala ko ako lang." Sagot ni Leo. "Minsan nakikita po silang naglalaro ng baraha sa stockroom. Pero kapag dumadaan ako, biglang maghihiwalay." Bulong ni Nathan. "Mukhang kailangan ko ng umaksyon." Hindi nagpadalos-dalos si Nathan. Nagpatawag siya ng meeting kasama sina Diane at Leo. "Hindi ko gusto ang idea na maghinala, pero hindi ko rin pwedeng hayaan na maulit ang nangyari kay Carlo." Sabi ni Nathan. "Gusto ko, mag-observe muna tayo. Hindi tayo agad huhusga." Gabi-gabi, nanatili si Nathan hanggang closing. Nagkunwari siyang nag-aayos ng mga papeles sa opisina, pero ang totoo, pinapakinggan niya ang ingay mula sa stockroom at cashier area. May mga naririnig siyang bulungan, hagikkikan, at minsan pa nga, tila may tinatago sa drawer ng counter. Dumating ang araw na nagpasiya siyang mag-disguise bilang customer. Nagsuot siya ng baseball cap, plain white shirt, at simpleng tsinelas. Nadlakad-lakad siya sa tindahan, kunwaring namimili ng soft drinks at tinapay. Nagbayad siya kay Jomar, at habang nagsusukli, napansin niya ang pilik na ngiti nito. Sumilip siya sa gilid ng counter, at sandaling nakita ang envelope na parang may lamang pera. "Pare, narinig mo na ba yung chismis?" Bulong ni Jomar kay Ken habang nag-aayos ng stock. "Ano yun?" Tanong ni Ken. Sabi ni Ate Marites, si Boss Nathan daw nagpunta lang dito para kunwari mag-audit. Pero hindi niya alam araw-araw natin siyang naloloko. Haha! Hayaan mo na pare, sagot ni Ken. Hindi naman niya malalaman.
Ang bait nun eh. Parang tinamaan ng kidlat si Nathan. Hindi siya makapaniwala na habang abala siya sa pag-aalaga ng negosyo at mga tao, may mga ahas na pala sa sariling bakuran. Kinabukasan, pinatawag niya sina Leo at Diane. Nakumpirma ko na, sabi niya. Mahinahon pero puno ng bigat ang boses. Si Jomar at Ken may ginagawang kalokohan. Ano ang plano, Nathan? Tanong ni Diane. May bakas ng lungkot sa mata. Bibigyan natin sila ng pagkakataon. Isang harapang pag-uusap. Kung aamin sila, baka may pag-asa pa sila. Nag-set si Nathan ng private meeting. Pumasok sina Jomar at Ken, parehong may ngiti sa labi. Boss, bakit po kami pinatawag? Tahimik si Nathan. Inilapag ang envelope sa Nessa. Binuksan at ipinakita ang pera. Alam niyo ba kung ano to? Nagkatinginan ng dalawa. Halatang nagulat. Boss, hindi po namin alam yan. Pagtatanggol ni Jomar. Hindi niyo alam? Bakit ko kayo narinig kagabi habang nag-uusap sa stockroom? Biglam namutla si Ken. Si Jomar pilit na nagtatapang-tapangan. Boss, sorry po. Halos sabay nilang nasabi. Sa kabila ng sakit at pagkadismaya, nanatiling mahinahon si Nathan. Alam nyo, binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pwede ko kayong pasukan, pero ayokong sirain ang buhay nyo. Imalis na lang kayo, ayusin ang buhay at sana matuto kayo. Umalis ang dalawa luhaan at naiwan si Nathan na nakatingin sa kanila mula sa bintana ng opisina. Lumapit si Diane at hinawakan ang braso niya. Nathan, okay ka lang? Hindi ko alam, Diane. Mahina niyang sagot. Parang paulit-ulit na lang ang sakit na ganito. Lumapit si Leo. Nagdala ng 3 soft drinks. Nathan, boss, minsan talaga hindi natin kontrolado ang ugali ng tao. Pero kaya mong bumangon. Nakita namin yan noon pa man. Sa gabing iyon, nagtipon sila sa break room. Tahimik sa una, pero unti-unting napuno ng tawa at biro ang paligid. Alam mo, Nathan, sabi ni Leo, ikaw na lang ang kulang para magka-family ka. May tindahan ka na, may staff ka na, may future wife ka na. Sabay kindat kay Diane. Namula si Diane at natawa si Nathan. Ay nako, Leo, hindi ko pa kaya isipin yan. Pero salamat sa lahat. Pag-uwi ni Nathan, naglakad siya sa ilalim ng buwan. Nagmuni-muni sa bawat desisyon na ginawa niya. Oo, maraming pagsubok, maraming luha. Pero sa dulo ng lahat, alam niyang tumitibay siya bilang tao, bilang leader, at bilang taong marunong magmahal. Hindi lang sa negosyo, kundi sa mga taong itinuring niyang pamilya. Lumipas ang 2 linggo matapos ang pagkawala ni Jomar at Ken at akala ni Nathan ay magkakaroon na siya ng kapayapaan sa tindahan. Ngunit sa mundo ng negosyo, ang katahimikan ay madalas senyales ng panibagong bagyo. Isang gabi, bandang 9:00, habang nagre-review si Nathan ng sales report sa opisina, bigla siyang nakatanggap ng text mula kay Leo. Boss, may napapansin kang kakaiba? Parang may short sa benta sa bagong branch. Napakunot noo si Nathan. Hindi na naman. Bulong niya sa sarili. Agad niyang tinawagan si Diane. Diane, napansin mo ba to? Actually, Nathan, may narinig ako kanina lang. May mga bagong empleyado sa bagong branch na parang may binabalak. Madalas ko silang marinig na nagbubuluman sa stockroom. Napalunok si Nathan. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis sa sunod-sunod na problema. Ngunit sa halip na magpadala sa emosyon, nagpasiya siyang gumawa ng plano. Isang plano na magpapakita kung sino sa mga tao niya ang tapat at sino ang traidor. Sa unang pagkakataon mula nang magka-branch ang Nathan Smart, nagpanggap si Nathan bilang customer. Ipinagpaliban muna niya ang formal na pagbabantay, isinuot ang kanyang lumang cargo shorts, plain t-shirt, at baseball cap. Nag-ahit pa siya ng balbas para hindi agad makilala. Kinabukasan, sa pinakabagong branch, naglakad si Nathan sa tindahan. May bitbit siyang eco bag para magmukhang totoong mamimili. Pinansin niya agad ang 2 empleyado, sina Alvin at Brent. Si Alvin, palatawa at madaldal, habang si Brent naman ay tila tahimik ngunit mabilis kumilos. Tuwang-tuwa sila sa harap ng customer. Ngunit napansin ni Nathan na tuwing wala ang mga customer, bigla silang mawawala sa likod ng counter. Magbubulungan,
At minsan pa ay parang may binibilang na hindi kasama sa cash register. Umupo si Nathan sa maliit na kainan sa tapat ng tindahan at nagmasid. Maya-maya, lumapit si Diane. Nagkunwaring bibili rin ng soft drinks. Nathan, paano? Bulong ni Diane. Hintayin natin silang magkamali. Mahina niyang sagot. Habang nag-aabang, napansin nilang may delivery na dumating. Habang abala ang ibang staff sa pag-aayos ng paninda, nakita nila sina Alvin at Brent na nagmamadaling nagtatawanan sa likod ng stockroom. Lalong lumakas ang kutob ni Nathan. Kinagabihan, matapos magsara ang tindahan, bumalik si Nathan kasama sina Diane at Leo. Dala nila ang sales report at inventory log. Mag-audit tayo ngayon, seryosong sabi ni Nathan. Hindi alam ng dalawang empleyado ang gagawin. Boss, hindi po ba bukas na lang? Tanong ni Alvin, halatang kinakabahan. Hindi, ngayon, sagot ni Nathan. Habang nagbibilang ng benta, nakita ni Nathan ang discrepancy. 5,000 kulang sa cash register. Bigla niyang tinawag sina Alvin at Brent sa opisina. Nak, may gusto ba kayong aminin? Tanong ni Nathan. Kalmado ang boses, pero ramdam ang bigat ng salita. Nagkatinginan ang dalawa, at sabunay nagpanggap na wala silang alam. Ngunit nang inilabas ni Nathan ang CCTV footage na palihim niyang ipinasetup, hindi na nila maitanggi. Boss, sorry na po, iyak ni Brent. May sakit po kasi ang nanay ko. Boss, nagawa lang namin dahil gipit kami. Hindi na po mauulit, dagdag ni Alvin. Huminga ng malalim si Nathan. Ramdam niyang muling bumigat ang dibdib niya. Nakaramdam siya ng inis, pero mas nanaig ang lungkot. Alam niyo, hindi ko na alam kung paano pa magtiwala, sambit niya. Pero alam ko rin hindi madadaan sa galit lahat ng bagay. Pinauwi niya ang dalawa, nagdesisyon na tanggalin ang mga ito sa trabaho, ngunit tulad ng ginawa niya kay Carlo, hindi niya ipinablotter. Binigyan pa niya sila ng konting tulong pinansyal para makapagsimula muli. Ngunit malinaw ang bilin. Ayusin niyo ang buhay niyo. Pagkalipas ng gabi, nagtipon sila ni Diane at Leo sa maliit na tambayan. Tahimik ang lahat. Pila ninanamnam ang pagod at lungkot. Nathan, kailangan mo na talagang kumuha ng operations manager, sabi ni Leo habang umiinom ng malamig na soft drinks. Leo, totoo yan, sagot ni Nathan, nakangiti ng pagod. Hindi ko na kaya mag-isa. Mula noon, nagdesisyon si Nathan na umupa ng HR consultant at mag-hire ng professional manager. Pinatibay niya ang accounting system, naglagay ng mas mataas na antas ng security at nagsimula ng regular team building para sa mga empleyado. Sa gitna ng pagbabagong ito, lumalim din ang relasyon nila ni Diane. Hindi lang sila magkasama sa negosyo, unti-unti naging magkaagapay sila sa personal na buhay. Tuwing gabi, matapos ang lahat ng trabaho, naglalakan silang dalawa pa uwi. Pinag-uusapan, hindi lang ang tindahan, kundi ang pangarap nilang buhay. Nathan, sabi ni Diane, minsang naglalakan sila sa tabi ng ilog. Napansin ko, kahit anong hirap nang dumating, hindi ka sumusuko. Tumawa si Nathan. Siguro dahil hindi ko alam kung paano sumuko. O baka, dahil may mga taong katulad mo at ni Leo na hindi ko kayang iwan. Napangiti si Diane at bahagyang humilig sa balikat ni Nathan. Sa tingin mo, kaya pa natin to? Hindi lang natin kaya, sagot ni Nathan. Lalampasan pa natin. Sa pagtatapos ng gabing iyon, hindi lang si Nathan ang lumalaban para sa kanyang pangarap, kundi ang buong pamilya ng Nathan Smart. Sa kabila ng mga lihim, pagtataksil at problema, bumabalik pa rin sila sa core ng negosyo, ang puso ng bawat isa. At habang nakatingin si Nathan sa buwan sa kalangitan, may mumunting ngiti sa kanyang labi. Alam niyang hindi iyon ang huling pagsubok, pero buo ang loob niya. Sapagkat sa bawat lihim sa likod ng ngiti, sa bawat sugat sa tiwala, mas tumitibay ang pundasyon ng kanyang pangarap. Lumipas ang 6 na buwan mula nang magpatupad si Nathan ng mga bagong patakaran sa Nathan Smart. Para sa iba, maikli lang ang 6 na buwan. Pero para kay Nathan, pakiramdam niya ay 6 na taon ng pagod, takot at pag-asa ang lumipas. Hindi lang negosyo ang binabantayan niya ngayon, puso at tiwala ng mga tao. Sa mga buwan na iyon,
Hindi lang 3 branches ang hawak ni Nathan. May 4 na siyang branches at pinaplano na ang ika-5 sa Marikina. Hindi na siya makakayang mag-isa. Alam niya na panahon na para magdesisyon sa isa sa pinakamalaking hakbang sa buhay niya. Mag-focus sa pagpapalago ng negosyo at kumuha ng partner o magpatuloy sa hands-on na paghawak. Kahit kapalit nito ang kalusugan at personal na oras niya. Isang gabi habang nag-isa siya sa opisina, tinitingnan ang whiteboard na puno ng sales charts at forecast. Dumating si Dayan. May dalang kate at pandesal. Nathan, gabi na. Bakit hindi ka pa umuuwi? Numiti si Nathan ng pagod. Dayan, may iniisip lang ako. Lumapit si Dayan at umupo sa harap niya. Ano na naman yan? Alam mo, kapag ganyang tahimik ka, mas kinakabahan ako. Nagbuntong hininga si Nathan. Dayan, iniisip ko, kung kukuha na ba tayo ng investor? May kausap akong isang businessman. Interesado siyang maging partner natin. Sabi niya, pwede tayong mag-expand ng mabilis. Pero may kapalit. Napakunot-no si Dayan. Kapalit? Anong kapalit? Control, sagot ni Nathan. Ibig sabihin, hindi na lang ako o tayo ang magdedesisyon. May boses na siya sa negosyo. Tumahimik si Dayan, sinimsim ang kape. Nathan, ano bang gusto mo talaga? Hindi ano ang sabi ng charts, ng investors o ng iba. Ikaw, ano ang gusto mo? Hindi agad nakasagot si Nathan. Tumingin siya sa whiteboard, tapos sa bintana ng opisina, kung saan tanaw ang ilaw ng mga branch niya. Ayokong mawala ang Nathan Smart sa core nito. Ayokong maging corporate na lang na parang wala ng puso. Pero ayokong manatiling maliit kung may pagkakataon tayong mag-grow. Lalo na para sa mga empleyado natin. Minsan sa mga usapang ganito, si Dayan ang nabibigay ng perspektiba. Nathan, hindi lang pera ang sukatan ng paglago. Minsan, paglago na ang mapanatili mong buo ang tiwala ng mga tao at maligaya ang mga taong kasama mo sa journey. Hindi naman kailangang maging pinakamalaking tindahan sa Maynila. Dumating si Leo kinabukasan, may bitbit na sako ng bigas. Bossing, tawag ni Leo. May bago na namang promo ang supplier natin. Pero teka, mukhang seryoso kayo ah. Pinaliwanag ni Nathan ang sitwasyon. Napangiti si Leo, sabay tapik sa balikat ng kaibigan. Nathan, tingnan mo kung sino ka noon. Mula janitor, naging boss, naging leader. Walang investor na makakaparet sa karakter mo. Pero tandaan mo rin, walang masama sa pagtanggap ng tulong basta hindi mo binibigay ang kaluluwa mo. Dahil dito, nagpasya si Nathan na kausapin ng maayos ang negosyanteng nag-alok ng partnership. Nagkita sila sa isang maliit na kafe malapit sa opisina. Ang businessman, si Mr. Alcantara, ay kilala sa larangan ng retail, may sariling chain ng groceries at convenience stores. Mr. Nathan, bati nito, narinig ko na ang kwento mo, napahanga mo ako. Pero tandaan mo, sa larong ito, hindi sapat ang puso. Kailangan ng utak, lakas at pera. At narito ako para tulungan ka dyan. Tahimik si Nathan pero diretsyong nagsalita. Mr. Alcantara, salamat sa alok nyo. Pero hindi ko kayang ibigay ang majority share. Kaya kong mag-expand ng paunti-unti. Kaya kong magkamali at matuto. Pero hindi ko kayang isuko ang mga taong nagtulungan sa akin mula simula. Nagulat si Mr. Alcantara sa tapang ni Nathan, pero ngumiti rin ito. Mukhang tama ang narinig ko. May paninindigan ka. Tumayo si Nathan, nakipagkamay at tumalikod. Sa paglabas niya ng cafe, ramdam niyang pinili niya ang mas mahirap na landas, pero alam niyang tama iyon. Kinagabihan, nagtipon sila ni Dayan at Leo sa break room. Ano bossing? Tanong ni Leo. Ano na ang desisyon? Tumawa si Nathan. Wala tayong investor, pero may plano tayo. Anong plano? Sabay tanong ni Dayan at Leo. Team building tayo next week. Gusto ko maramdaman ng lahat na pamilya tayo rito. Magpapalago tayo, pero hindi sa paraang mawawala ang pinagmulan natin. Dumating ang araw ng team building at lahat ng empleyado, mula sa pinakabagong cashier hanggang sa mga supervisor, nagpunta sa isang resort sa Tagaytay. Nandoon ang saya, kantahan, palaro at tawanan. Pinakamahalaga sa lahat, nandoon ang pagtitibay ng samahan. Habang tinitingnan ni Nathan ang lahat, lumapit si Dayan at sumandal sa kanya.
Alam mo Nathan, bulong ni Diane. Ito ang gusto kong expansion. Hindi lang branches, kundi puso ng bawat isa. Mumiti si Nathan, hawak ang kamay ni Diane. Salamat Diane. Dahil sa'yo, mas malinaw sa akin ang dapat kong gawin. Sa dulo ng araw, bago sila umuwi, nagtipon ang buong grupo. Alam nyo, panimula ni Nathan, nung nagsimula ako, akala ko pera lang ang kailangan para umasenso. Pero sa bawat taong na dumaan sa Nathan Smart, mabuti man o hindi, natutunan ko na pamilya ang tunay na puhunan. At asahan nyo, lalago tayo, pero hindi mawawala ang halaga ng bawat isa rito. Habang pumapalakpak ang lahat, napatingin si Nathan sa langit. Nagpasalamat, nagdasal at tiniyak sa sarili na sa bawat hakbang na gagawin niya, uunahin niya hindi lang ang kita, kundi ang kabutihan. Matapos ang matagumpay na team building sa Tagaytay, muling bumalik sa normal ang operasyon ng Nathan Smart. Ngunit hindi pa man natatapos ang unang linggo ng balik trabaho. Isang hindi inaasahang bisita ang bumaliktad sa mundo ni Nathan. Isang maulang Biyernes ng gabi, abala si Nathan sa likod ng counter ng main branch. Dahil kulang sa tao, nagpasya siyang tumulong mag-stock at magbenta. Halos 10:00 na ng gabi nang pumasok ang isang matandang lalaki, nakaputing polo. Bitbit ang baston at may suot na sombrerong pangginoo. May kislap sa mata ng matanda na agad kumuha ng atensyon ni Nathan. Naglakad ito paikot sa tindahan, mainat na tinitingnan ang bawat shelf at produkto, para bang may hinahanap o sinusuri. Magandang gabi po sir, bati ni Nathan, lumapit na may ngiti sa labi. May maitutulong po ako? Lumingon ang matanda, ngumiti, at saka nagsalita. Ikaw ba si Nathan? Nagulat si Nathan. Opo sir, ako po si Nathan, kayo po. Hindi sumagot agad ang matanda. Sa halip, umupo ito sa bangkong malapit sa cashier at tumingin sa paligid. Napakalinis ng tindahan mo. Maayos ang sistema. Halatang may puso ang may-ari. Lumapit si Nathan, nag-abot ng kape. Sir, magkapeng mainit po kayo. Pasensya na po, medyo mausok at maingay dito. Tinanggap ng matanda ang kape at mumiti. Alam mo ba Nathan, matagal na kitang pinapanood mula sa malayo. Napakunot ang noo ni Nathan. Papaano po? Dahan-dahan, nagpakilala ang matanda. Ako si Don Ernesto Alcantara. Ama ako ni Miguel Alcantara, yung negosyanteng nag-alok sa iyo ng partnership kamakailan. Para bang biglang bumagsak ang mundo ni Nathan. Hindi niya inaasahan na mismong ama ng taong tinanggihan niya ang makakaharap niya ngayon. Don Ernesto, ikinalulugod ko po kayong makilala. Sabay tayo ni Nathan at nagmano. Ngumiti si Don Ernesto. Nathan, hindi ako nandito para magalit o magbenta ng alok. Nandito ako para makilala ang lalaking pinili ng anak ko bilang kakaiba. Nagkape ang dalawa habang nagkukwentuhan. Inalala ni Don Ernesto ang sarili niyang kabataan, kung paano siya nagsimula sa maliit na bakery sa probinsya, bago maging may-ari ng isa sa pinakamalalaking food conglomerates sa bansa. Alam mo ba Nathan, ang anak ko, bihira yang humanga sa tao. Pero sa'yo, may kakaiba siyang nakita. Naggibit balikat si Nathan. Ewan ko po Don Ernesto, simple lang naman ako. Gusto ko lang makatulong sa pamilya, sa mga tao ko. Tumawa ang matanda. Yan mismo ang hindi na nakikita ng karamihan ngayon, ang simpleng prinsipyo. Tumingin ito kay Nathan, seryoso ang mga mata. Pero Nathan, bantayan mo ang sarili mo. Ang negosyo, parang apoy, pwedeng magpainit ng bahay, pero pwede ring magpahabo. Habang abala sa pag-uusap, dumating sina Diane at Leo. Napahinto ang dalawa sa gulat nang makita si Don Ernesto. Good evening po, sir. Bati ni Diane. Magandang gabi, miss. Sagot ng matanda. Ikaw siguro si Diane? Sinasabi ng lahat, ikaw ang puso ng Nathan Smart. Namula si Diane. Ay sir, hindi naman po. Maliit na bahagi lang po ako rito. Ah, hindi. Alam ko ang mga taong mahalaga. Sabay kindat ni Don Ernesto. Nagtagal ang usapan hanggang 11:00 ng gabi bago umalis. Nag-abot ng calling card si Don Ernesto kay Nathan. Nathan, hindi ako nagmamando sa anak ko.
Pero gusto ko lang malaman mo, bukas ang pintuan ko kung sakaling kailangan mo ng mentor. Nagmano si Nathan. Salamat po, Don Ernesto. Napakalaking karangalan po nito. Kinabukasan, maagang nagtipon sina Nathan, Diane at Leo sa opisina. Pre, anong plano mo? Tanong ni Leo habang kumakain ng pandesal. Wala naman akong balak magpa-invest sa kanila. Sagot ni Nathan. Pero sa totoo lang, gusto kong matuto. Hindi araw-araw may Don Ernesto na tutulong sa'yo. Tahimik si Diane pero may ngiti sa labi. Nathan, alam mo, hanga ako sa'yo. Marunong ka na makinig, pero alam mo rin kung kailan tatayo sa paninindigan mo. Habang lumalalim ang araw, nagsimula si Nathan na makipag-meeting kay Don Ernesto. Hindi para magbenta ng shares, kundi para humingi ng advice. Paano mag-handle ng logistics, paano mag-manage ng tao, at paano magplano para sa long-term growth. Unti-unti, lumawak ang kaalaman ni Nathan, hindi lang sa tindahan, kundi sa buong industriya. Sa gitna ng lahat ng ito, mas lalong naging malapit sina Nathan at Diane. Tuwing gabi, nag-uusap sila hindi lang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa mga pangarap nila. Diane, minsan iniisip ko, kaya ko pa bang mag-expand? Tanong ni Nathan habang naglalakad sila pauwi. Hindi lang kaya, Nathan, sagot ni Diane. Alam kong gagawin mo at nandito lang ako para tumulong. Napahinto si Nathan, tinitigan si Diane at sa unang pagkakataon, walang salita ang lumabas sa bubid niya. Naglakad lang siya, hawak ang kamay ni Diane, habang sa puso niya, alam niyang hindi na love negosyo ang pinipili niya, pati ang direksyon ng buhay niya. Isang gabi, habang nagkakape si Nathan sa veranda ng opisina, nag-text si Don Ernesto. Nathan, huwag mong kalimutang magpahinga. Ang pinakamagaling na lider marunong ding umuwi. Napangiti si Nathan, ibinulsa ang telepono at tumingin sa langit. Sa dami ng pinagdaanan niya, mula janitor hanggang entrepreneur, mula sa pagtitiwala hanggang sa pagtuklas ng mga traidor, mula sa pagsisimula hanggang sa pag-expand, isa lang ang malinaw. Ang tunay na yaman ay hindi lang pera, kundi ang mga taong nagmamahal at nagtitiwala. Lumipas ang ilang buwan matapos ang mga gabing puno ng aral mula kay Don Ernesto. Mabilis lumago ang Nathan Smart. Dumami ang branches, lumawak ang inventory, at naging kilala ang pangalan sa komunidad bilang tindahang may puso. Pero tulad ng lagi niyang naririnig mula kay Don Ernesto, Nathan, sa bawat pag-akyat ng bundok, may panibagong pader kang haharapin. Isang araw, habang abala sa opisina si Nathan kasama sina Diane at Leo, biglang dumating si Julius, isa sa mga supervisor. Halata sa mukha nito ang kaba. Boss Nathan, may problema po tayo, sambit nito habang hinihingal. Bakit, Julius? Anong nangyari? Tanong ni Nathan, agad na tumayo. Yung bagong branch po natin sa Marikina, binaha po kagabi. Umabot sa kalahating tindahan ang tubig. Basang-basa ang stocks. Napahawak si Nathan sa sentido. Diyos ko. Si Diane, agad lumapit. Nathan, pupuntahan natin yon. Oo, sagot ni Nathan. Leo, samahan mo kami. Julius, mag-ready ka ng sasakyan. Sa biyahe papuntang Marikina, hindi mapakali si Nathan. Sa isip niya, bumabalik ang lahat ng hirap ng pagsisimula. Ang pagbubuhat ng kahon, ang pamimili ng paninda, ang pakikipag-negotiate sa supplier. Ilang beses na niyang pinangarap magkaroon ng branch sa Marikina. At ngayon, isang ulan lang halos matutupok ang lahat. Pagdating nila sa branch, bumungad sa kanila ang makapal na putik sa sahig. Nagkalat ang soft drinks, delata, at snacks na inanod ng baha. Nandoon ang mga staff, nadlilinis, nagtatawanan, para hindi mabigatan ng loob. Pero kita sa mata ang pagod at lungkot. Lumapit si Nathan, hindi bilang boss, kundi bilang kasama. Guys, maraming salamat ha. Sabi niya habang binibigyan ng bottled water ang mga tao. Magpapadala ako ng ekstrang tao mulang main branch para makatulong. Boss, wag po kayong mag-alala. Babangon tayo rito. Sagot ng isa sa mga staff na si Maricel. Napangiti si Nathan. Oo, babangon tayo. Pero ngayon pahinga muna kayo pagkatapos nito. Sa loob ng 2 araw, halos walang tulog si Nathan.
Nag-oorganisa siya ng relief efforts para sa mga empleyadong nasalantari ng baha. Tinawagan niya ang mga supplier para mag-request ng replacement stocks. Tinawagan niya ang insurance company, nag-ayos ng mga papeles at nagsimula ng minor renovation. Isang gabi, habang nag-aayos ng inventory report sa opisina, dumating si Diane na may dalang lugaw. "Nathan, kumain ka muna," utos nito. "Salamat, Diane." Sambit ni Nathan habang ngumiti ng pagod. "Alam mo, minsan naisip ko, bakit pa ba ako nagpapakahirap?" Umupo si Diane sa harap niya. "Nathan, hindi mo ginagawa to para sa pera lang. Ginagawa mo to para sa mga taong umaasa sa'yo. Para sa mga taong binibigyan mo ng trabaho, ng pag-asa." Napayuko si Nathan, lumapit kay Diane at sandaling umupo sa tabi nito. "Salamat, Diane. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung wala ka." Kinabukasan, nagulat si Nathan nang dumating si Don Ernesto sa Marikina branch. Bitbit nito ang ilang volunteers mula sa sariling kumpanya. "Anak, narinig ko ang balita," sabi ni Don Ernesto. "Hindi ako pwedeng hindi tumulong." Nagulat si Nathan. "Don Ernesto, hindi po ninyo kailangang gawin to." Mumiti ang matanda. "Nathan, hindi lang negosyo ang tinutulungan ko. Tao ka na may pangarap at yan ang pinakamasarap suportahan." Sa loob ng linggo, unti-unting bumangon ang branch. Nagsama-sama ang buong team. Nagtulong-tulong ang mga empleyado mula sa iba't ibang branch. Hindi na lang ito basta tindahan, para na itong malaking pamilya. Minsang gabi, matapos ang isang buong araw ng paglilinis, naglatag sila ng maliit na salo-salo sa loob ng branch. May adobo, pansit at soft drinks sa mesa. Nagkwentuhan ng lahat, nagtawanan at saglit na kinalimutan ng pagod. "Nathan," bulong ni Leo, "tingnan mo ang mga tao mo." Tumingin si Nathan sa paligid. Nakita niyang nagtatawanan sina Maricel at Julius, kumakanta ng karaoke ang iba, at naglalaro ng baraha ang ilan. "Alam mo, Leo," sambit ni Nathan, "ito ang dahilan kung bakit kahit ilang ulan pa ang dumating, hindi ako titigil." Lingid sa kaalaman ng karamihan, may isa pang hamon na bumabagabag kay Nathan. Matagal na niyang pinaplanong mag-propose kay Diane. Sa bawat gabing magkasama sila, sa bawat problema at tagumpay, lalong lumalalim ang damdamin niya. Pero palaging nauurong ang plano niya. Laging nauuna ang negosyo, laging nauuna ang pangarap ng iba. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Diane sa veranda ng Marikina branch, biglang tahimik si Nathan. "Diane," bulong niya. "Bakit?" tanong ni Diane, nag-aalalang ngumiti. "Diane, ilang taon na tayong magkasama sa gulo, sa saya, sa pagod. Pero sa puso ko, alam kong higit pa doon ang nararamdaman ko." Napangiti si Diane, pero nagtaka. "Nata, ano na naman to?" Hinugot ni Nathan mula sa bulsa ang maliit na kahon. "Diane, hindi man ako perpektong lalaki, hindi man ako pinakamayaman, pero gusto kitang makasama habang buhay. Will you marry me?" Nagulat si Diane, namutla at napahiyak. Hindi niya inaasahan ito. Hindi sa veranda ng tindahan. Hindi sa gitna ng rebuild ng Marikina branch. Hindi sa panahong abala silang dalawa sa pag-ahon. Pero iyon ang pinakatamang panahon. Dahil doon sa gitna ng mga pagsubok, nakita ni Diane ang totoong Nathan. "Of course, Nathan!" Sabay yakap, habang nagtatawanan at nagsisigawan sa tuwa ang mga empleyado sa loob. Naguumpugang baso at naghihiyawan ng, "Yes, bossing!" Sa gabing iyon, sa simpleng mesa ng tindahan, sa liwanag ng fluorescent lamp, at sa gitna ng pamilya ng Nathan Smart, naganap ang isa sa pinakamahalagang desisyon ni Nathan. Hindi lang para sa negosyo, kundi para sa puso niya. Makalipas ang 2 buwan mula nang mag-propose si Nathan kay Diane, nagbago ang ihip ng hangin sa Nathan Smart. Hindi lang sa negosyo, kundi sa bawat puso ng mga taong kasama sa kanilang paglalakbay. Ang mga empleyado na dati basta-basta lang nagtatrabaho para sa sahod ay tila naging bahagi ng isang mas malaking pamilya. Ang mga suki at kapitbahay, tuwang-tuwa tuwing bibili kasi alam nilang bahagi sila ng kwentong nagsimula sa simpleng pangarap. Isang umaga, abala si Nathan sa bagong opisina sa itaas ng main branch.
Hindi na ito ang dating maliit na cubicle na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Ngayon, maayos na ang setup. May maliit na sofa, isang kahoy na mesa, at ilang potted plants na binili ni Diane. Boss Nathan, may delivery po ng tables para sa bagong lounge ng staff. Tawag ni Julius mula sa baba. Sige, Julius. Pakibantayan mo muna. Bababa ako maya-maya. Sagot ni Nathan, sabay tingin kay Diane, na abala namang nag-aayos ng schedule para sa kasal nila. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumilinaw kay Nathan na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa bilang ng branches, laki ng sales, o dami ng customers. Ang tagumpay ay nasusukat sa mga ngiti ng mga taong nakapaligid sa kanya. Mga ngiting puno ng pag-asa, pagod at ligaya. Ngunit, syempre, hindi mawawala ang hamon. Isang hapon, dumating si Don Ernesto. Suot ang kanyang trademark na sombrero at may dalang sobre. "Nathan, may ibabalita ako," sabi ng matanda habang nakaupo sa maliit na lounge. "Ano po yun, Don Ernesto?" tanong ni Nathan, may halong kaba at tuwa. "Nabalitaan mo na ba ang expansion ng malaking chain ng convenience store dito sa area mo?" Napakurap si Nathan. "Ah, hindi po pa, Don Ernesto. Sino po?" Kompetensya. National Brand. Magtatayo sila ng 3 branches malapit sa inyo. At balita ko, target nilang kunin ang mga suki mo. Sandaling natahimik ang kwarto. Si Diane, na nuno ay naglilista ng mga suppliers para sa catering ng kasal, huminto at nagtingin kay Nathan. "Nathan, anong plano natin?" Tanong niya, kalmado ang boses, pero ramdam ang bigat ng balita. Nag-isip si Nathan. Hindi ito ang unang beses na may kompetensya. Pero ngayon, ibang laban na. Isang higanting kumpanya. Maraming resources at kilala sa buong bansa. Ilang araw silang nag-brainstorming. Kasama ang core team, sina Diane, Leo, Julius at ilan pang supervisors. Pinag-usapan nila kung paano haharapin ang bagong hamon. "Boss, kailangan nating maglabas ng promo," mungkahi ni Leo. "Pababa tayo ng presyo." "Leo," sagot ni Diane, "kayang tapatan ng malalaking kumpanya yan. Kailangan natin ng kakaibang approach." Napatingin si Nathan sa lahat. "Hindi natin kaya makipagbakbakan sa presyo, pero kaya nating manalo sa puso ng tao." Doon nagsimula ang plano, Nathan Smart Community Days. Tuwing Sabado, magkakaroon ng libreng lugaw para sa mga customer, libreng reading sessions para sa mga bata, at libreng financial literacy workshop para sa mga empleyado at interesado sa komunidad. Hindi lang basta negosyo ang Nathan Smart. Gagawin nila itong sentro ng komunidad. Pagkalipas ng 3 linggo, dumagsa ang tao. Mula sa mga nanay na may dalang anak, estudyanteng galing eskwela, hanggang sa mga jeepney driver na naghihintay ng pasahero. Nagtipon-tipon sa Nathan Smart. "Nathan, hindi ako makapaniwalang ganito kalaki ang impact natin," sabi ni Diane habang inaayos ang mga bata para sa storytelling session. "Diane, tingnan mo sila," sagot ni Nathan. Tumuturo sa mga batang nakangiti habang nakikinig. "Dito ko lang nararamdaman na tama ang ginagawa natin." Dumating ang araw ng opening ng national chain sa kanto. Malaking tarpaulin, may mascot, may mga freebie at may celebrity guest. Pero sa dulo ng araw, bumalik pa rin ang mga dating suki sa Nathan Smart. Hindi dahil sa presyo, kundi dahil sa tiwala. Habang nakaupo si Nathan sa counter isang gabi, lumapit si Don Ernesto. "Nathan, proud ako sa'yo. Natutunan mo ang aral na matagal ko nang sinubukang ipasa sa anak ko." "Ano po yon, Don Ernesto?" tanong ni Nathan. "Na negosyo, oo, negosyo yan. Pero kapag ginawa mo siyang may puso, nagiging misyon." Lumapit si Diane, may bitbit na wedding invitation draft. "Nathan, ready ka na ba?" biro niya. "Ready na sa lahat," sagot ni Nathan, sabay yakap kay Diane. Sa huli, hindi lang bagong simula sa negosyo ang hinaharap ni Nathan, kundi bagong simula sa buhay bilang asawa, bilang pinuno, at bilang inspirasyon sa marami. Sa bawat pagbagsak, bumangon siya. Sa bawat pagsubok, lumalaban. At sa bawat tagumpay, ibinabalik niya ang biyaya sa mga taong naging bahagi ng kanyang pag-akyat. Sa kalye sa labas ng Nathan Smart, may batang naglalaro ng piko.
May nanay na namimili ng gatas at may jeepney driver na nakatambay sa harap ng tindahan. Sa loob, may mga cashier na nagtatawanan, may stockman na nagbubuhat ng kahon, at sa gitna, may lalaking minsang janitor lang. Ngayon, boss, asawa, at leader. Ito ang Nathan Smart. At ito ang panibagong simula. Makalipas ang 1 taon matapos ikasal sina Nathan at Diane, puno ng kagalakan ang Nathan Smart. Hindi lang dahil sa patuloy na paglago ng negosyo, kundi dahil sa balitang matagal nang hinihintay ng lahat. Magiging ama na si Nathan. Isang hapon, habang abala si Nathan sa pag-aayos ng bagong sistema ng tindahan, lumapit si Diane na may ngiting abot hanggang tenga. May hawak siyang maliit na papel, isang ultrasound result. Nathan, bulong ni Diane habang nanginginig ang kamay. Magiging tatay ka na. Napanganga si Nathan. Hindi makapaniwala sa narinig. Diane, seryoso ka ba? Tumango si Diane at bago pa man makapagsalita si Nathan, niyakap niya ito ng mahigpit. Habang ang mga mata ay napupuno ng luha ng tuwa. Dumating si Leo at Julius sa eksena, nagtataka. Bossing! May selebrasyon ba tayo? Bakit ang saya nyo? Biro ni Leo. Ngumiti si Nathan at inakbayan si Diane. Magiging ninong ka na, Leo! Halakka ka ng sumunod at mabilis kumalat ang balita sa buong tindahan. Ang Nathan Smart na puno ng pagod at sakripisyo noon ay magiging tahanan na rin ng bagong buhay. Habang lumalalim ang mga buwan, nag-iba ang aura sa paligid. Nagkaroon ng nursery corner sa opisina. May maliit na duyan, mga stuffed toys, at mga bottle warmer. Lahat ng empleyado, kahit ang mga pinakabagong hire, excited para sa baby shower. Nathan, kailan ang gender reveal? Tanong ni Maricel, isa sa mga cashier. Malapit na, pero huwag kayong mag-alala. May inihanda akong sorpresa para sa lahat. Sagot ni Nathan, habang abalang nag-oorganisa ng simpleng salu-salo. Dumating ang araw ng gender reveal. Simple lang ang setup. Balloon sa harap ng main branch, mga cupcakes na gawa ni Diane at isang malaking kahon na may nakatagong kulay na lobo. Nandoon si Don Ernesto, nakangiti habang nakaupo sa isang sulok. Hawak ang tungkod. Nathan, nakaka-proud ka, sabi ni Don Ernesto. Mula negosyo hanggang pamilya, pinatunayan mong kaya mong pangalagaan ang lahat. Salamat po, Don Ernesto. Kayo po ang isa sa mga inspirasyon ko. Sagot ni Nathan habang tinitingnan ang mga excited na empleyado. Sa gitna ng countdown, sabay nilang binuksan ni Diane ang kahon at sumabog palabas ang pink na konfeti at lobo. Babae, sigaw ni Nathan, sabay yakap kay Diane habang nagtilian at nagpalakpakan ng lahat. Tawagin niyo na yan anak niyo na Baby Mart. Biro ni Leo, na nagpaalala sa lahat kung gaano kasaya ang pamilya sa Nathan Smart. Lumipas pa ang mga buwan at dumating ang pinakahihintay na araw. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising si Nathan sa magiginang unggol ni Diane. Nathan, mukhang ito na. Mahina pero kabadong sambit ni Diane. Nagpanik si Nathan. Nagkalat ang gamit habang pinaghahanda ng bag ni Diane. Leo, Julius, emergency. Magbabantay muna kayo rito. Sigaw niya sa telepono. Agad nilang dinala si Diane sa ospital. Habang nakaupo sa waiting area, kabado si Nathan. Panay ang dasal, panay ang lakad pabalik-balik. Minsan tatayo, minsan uupo. Minsan tatawag kay Leo para lang marinig ang boses ng kaibigan para kumalma. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor, may ngiting puno ng pag-asa. Congratulations, Mr. Nathan. You have a baby girl. Nanginig ang tuhid ni Nathan. Pupwede ko na po bang makita? Isinama siya sa nursery. Doon, sa maliit na transparent crib, nakita niya ang napakaliit na sanggol, mahimbing na natutulog. May munting buhok sa ulo at mahahabang pilik mata, tila kuhang-kuha ang mukha ni Diane. Hi anak, bulong ni Nathan. Nangingilid ang luha. Welcome to the world. Makalipas ang ilang araw, umuwi na si Diane at ang kanilang anak, na pinangalanan nilang Amara, na ang ibig sabihin ay matatag o hindi matitinag. Isang alaala ng pinaghirapan nilang dalawa. Sa unang linggo ni Baby Amara, halos buong Nathan Smart ang dumalaw. Nadala ng regalo si Leo, isang stuffed toy na malaking bear. Si Julius, nadala ng mga diaper.
Si Maricel may knitted hat at booties na pink. Bossing, sure ka bang hindi kami godparents lahat? Biro ni Leo na agad namang pinagtawanan ng lahat. Habang lumalaki si Amara, tila lalo ring lumalago ang negosyo. Ngunit higit pa sa kita o expansion, mas naging importante kay Nathan ang oras kasama ang pamilya. Tuwing gabi, pagkatapos ng closing time, madalas mong makikita si Nathan sa cashier area. Karga si Amara habang nagbabasa ng bedtime stories. Kahit pa hindi pa ito nakakaintindi, para masanay na siya sa kwento ng Nathan Smart. Biro ni Diane minsan. Isang gabi, habang nagkakape si Nathan sa veranda ng bahay, dumating si Diane, buhat si Amara na mahimbing ang tulog. Nathan, thank you, bulong ni Diane. Napatingin si Nathan sa langit. Ako ang dapat magpasalamat. Dahil kahit sa dami ng pinagdaanan natin, nandito ka pa rin, nandito kayo. Lumapit si Diane, sabay silang umupo sa bangko, tahimik na pinagmamasdan ng gabi. Sa kabila ng lahat ng hamon, pagtataksil, tagumpay, at pangarap. Nauwi ang kwento ni Nathan sa pinakamasarap na tagumpay, ang magkaroon ng pamilya. At habang pinagmamasdan niya ang anak na himbing sa tulog, alam niyang nagsisimula pa lang ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Hindi lang ito kwento ng isang convenience store. Hindi lang ito kwento ng isang negosyante. Ito ang kwento ng isang lalaking nagpunyagi, nagmahal at natutong maging ama, ang bagong simula ng isang pamilyang Nathan Smart. Lumipas ang 5 taon mula nang ipanganak si Amara at sa loob ng panahong iyon, maraming nagbago sa buhay ni Nathan. Ang Nathan Smart ay hindi na lang basta convenience store sa isang kanto. Isa na itong pangalan na kilala sa buong lungsod. Mayroon na silang 10 branches, may sariling komisari, at may scholarship program pa para sa mga anak ng empleyado. Pero sa kabila ng tagumpay, pinili pa rin ni Nathan na simple ang kanyang pamumuhay. Kahit na may sariling sasakyan na, madalas pa rin siyang makikitang naglalakad mula bahay papunta sa tindahan. At kahit may mga manager na, hindi siya nawawala tuwing Sabado sa main branch para makipagkwentuhan sa mga tauhan at customer. Isang umaga, habang naglalaro sa opisina si Amara, abala si Nathan sa pakikipag-meeting kay Diane at Leo tungkol sa expansion. Pre, may nag-aalok ng partnership sa Cebu, sabi ni Leo, excited. Ano sa tingin mo, Nathan? Tanong naman ni Diane, habang may hawak na papel na puno ng financial projections. Nagkibit balikat si Nathan. Leo, Diane, pwede bang magpahinga muna tayo sa expansion? Napapansin ko kasi, habang lumalaki tayo, parang lumalayo tayo sa pinagmulan natin. Napatingin sina Leo at Diane sa isa't isa. Totoo yan, Nathan, sabi ni Diane. Minsan, naminis ko yung mga panahong sabay-sabay lang tayong nag-aayos ng stocks. Tumango si Nathan. Gusto kong ayusin muna ang loob bago lumabas. Ayokong mabing isa sa mga kumpanyang lumaki nga, pero nawala ang puso. Habang nag-uusap sila, tumakbo si Amara papunta kay Nathan. May dalang crayon drawing. Daddy, look! I drew our store! Sigaw nito, proud na proud. Kinuha ni Nathan ang papel at ngumiti. Nakita niya sa drawing ang isang maliit na tindahan. May 3 taong nakangiti. Siya, si Diane, at si Leo. Sa tabi nila, may nakasulat na Nathan Smart, Home of Smiles. Alam mo ba anak? Ikaw na yata ang pinaka-importanteng marketing manager ko. Biro ni Nathan, sabay yakap kay Amara. Dumating ang isang tawag mula kay Don Ernesto. Nathan, anak, may pupuntahan sana akong event bukas. Retirement celebration ko. Gusto ko sanang dumating ka, sabi ng matanda sa kabilang linya. Nagulat si Nathan. Don Ernesto? Retirement na po kayo? Oo anak, panahon na. Alam mo, gusto ko ring magpasa ng pamana, tulad ng ginagawa mo. Napangiti si Nathan. Sige po Don Ernesto, darating kami. Kinabukasan, dumalo sina Nathan at Diane kasama si Amara sa event ni Don Ernesto. Nandun ang mga kilalang negosyante, politiko at empleyado ng Alcantara Corporation. Pero sa gitna ng engrandeng event, lumapit si Don Ernesto kay Nathan. Alam mo, Nathan, pinagmamalaki kita, sabi ng matanda. Iba ka sa karamihan. Hindi lang kita tinuruan,
Marami rin akong natutunan sa'yo. Nagmana si Nathan. Don Ernesto, salamat po. Kung hindi sa inyo, baka matagal na akong nadapa. Tumawa si Don Ernesto. Hindi mo lang alam, anak. Marami ka nang napamanahan. Hindi sa pera, kundi sa puso ng mga taong kasama mo. Pagka-uwi nila, tahimik si Nathan sa sasakyan. Anong iniisip mo, love? Tanong ni Diane. Iniisip ko lang, paano ko mapapasa ang lahat ng to? Hindi lang kay Amara, kundi sa buong team natin. Sagot ni Nathan. Napangiti si Diane. Alam mo, Nathan, matagal mo nang naipapasa ang pamana mo. Tuwing tinutulungan mo ang staff, tuwing nagbibigay ka ng advice, tuwing nagpapatawa ka kahit pagod ka na, doon nagsisimula ang totoong pamana. Kinabukasan, nagpatawag si Nathan ng General Assembly sa lahat ng branches. Halos 100 ng empleyado niya ngayon at lahat ay present. Tumayo siya sa gitna ng maliit na stage. Hawak ang mikropono. Marami sa inyo ang matagal ko nang kasama. Panimula niya. Mula kay Leo na kasama ko noon sa pagbubuhat ng kahon. Kay Diane na hindi lang partner sa negosyo kundi sa buhay. Hanggang sa pinakabagong cashier na si Jessa. Lahat kayo, pamilya ko. Huminga siya ng malalim, tuluyang bumigat ang boses. Alam ko, habang lumalaki tayo, hindi ko na kayo lahat personal na makakausap araw-araw. Pero gusto kong malaman nyo na kayong lahat, oo, kayong lahat, ang dahilan kung bakit nagtagumpay ang Nathan Smart. Hindi lang ako, hindi lang si Diane, hindi lang si Leo. Kayo, nagpalakpakan ang mga tao, may ilan pang napaluha. Simula ngayon, patuloy ni Nathan, magkakaroon tayo ng leadership program. Hindi para sa akin, hindi para kay Diane, para sa inyong lahat. Gusto kong umangat kayo, gusto kong matuto kayong mag-lead. At balang araw, gusto kong maipasa nyo rin sa iba ang natutunan nyo rito. Pagkatapos ng assembly, lumapit si Leo, may ngiti sa labi. Bossing, hindi ko akalain na darating ang panahon na tayo na ang magtuturo ng iba. Sabi niya. Leo, sagot ni Nathan, yan ang pamana natin. Hindi kotse, hindi pera, kundi ang kakayahang bumuo ng pangarap at ibahagi ito sa iba. Habang nakaupo sa opisina kinagabihan, pinagmamasdan ni Nathan si Amara na nagdodrawing ng mga stick figure ng tindahan nila. Lumapit siya, sabay upo sa tabi ng anak. Amara, gusto mo bang balang araw tumulong kay Daddy sa tindahan? Mumiti si Amara. Yes, Daddy, I want to be the boss. Tumawa si Nathan, hinaplos ang buhok ng anak. Alam mo, anak, hindi lang pagiging boss ang importante. Ang importante, marunong kang magmahal sa mga tao mo. Sa huling pagkakataon ng araw na iyon, humigop si Nathan ng kape, tumingin sa bituin sa labas ng bintana at sa puso niya, alam niyang nakamit na niya ang pinakamatamis na tagumpay. Hindi lang dahil sa negosyo, kundi sa pamana ng tiwala, pag-asa at pagmamahal. At sa susunod na umaga, habang nagbubukas ng gindahan, nagpasalamat si Nathan sa Diyos. Dahil mula sa pagiging simpleng janitor, naging boss siya. Mula sa pagiging mag-isa, naging asawa at ama. At mula sa pangarap, naging pamana ang Nathan Smart. Hindi lang sa pangalan, kundi sa puso ng bawat taong natulungan niya.